Hi mga Joe! Another cake, another day! Sobrang cute ng cake natin ngayon, kaya naman panoorin nyo ito. Dito nga sa bottom, 4x4 nga yung size ng cake natin. At sunod ko naman nilagay itong chocolate filling. Dalawang bento cake nga yung pinagpatong natin dito. At alam nyo ba, nung sinend nga sa atin ni client yung ipapagawa niya, sobrang excited nga ako. Dahil matagal ko na nga gustong gawin to, kaya lang walang nag-order sa atin. Buti na lang itong si client ay bumalik sa atin. Kahit maliit yung gagawin natin, maglalagay pa rin tayo ng mga dowels. BBQ stick nga yung mga ginamit ko dito. Naglalagay po talaga tayo ng mga dowels kapag mataas na po yung cake natin. Kaya wag po kayong magtataka kung may mga sago straw or BBQ stick. Dahil kapag mataas na po yung cake, naglalagay po talaga tayo ng ganun. Para maiba, yema feeling naman yung gagamitin natin. Este ilalagay natin. Ang size ng cake natin sa may top, 2.5 by 4. O diba, parang hindi mukhang sigurado sa mga pinagsasabi. Huy! Heto na nga, ilalagay na nga natin yung pinaka-dowel natin. May nakalimutan nga ako dito, buti na lang naalala ko. Nakalimutan ko nga maglagay ng icing sa may board. Kaya naman, itinaas ko ulit para lagyan. Dahil kalalabas lang ng cake natin sa may freezer, kaya naman may katigasan to. Kaya nirest ko na muna ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutos, mambot na nga yung cake natin. Pagkatapos ko nga nilagay yung pinaka-dowel, naglagay pa nga ako ng 2 BBQ stick sa may top. Syempre, bibilisan na nga natin, baka hindi tayo matapos. At alam niyo ba, kahit maliit ito, ang tagal gawin. Mas mabilis pa nga gawin yung malalaki. At alam niyo ba, kapag natapos mo yung ganitong cake na kaliliit, Diyos ko, ang sarap sa pakiramdam. Kasi sa totoo lang, mas mahirap gawin yung maliliit na cake kesa sa mga malalaki. Pansin niyo ba, kapag bumibili kayo ng mga damit sa mall, mas mahal yung mga pambata kesa sa mga damit ng matatanda. Bakit? Kasi mahirap silang gawin. Katulad din yan sa cake. Mas mahirap gawin yung mga maliliit kesa sa malalaki. Yung akala mong madali lang kasi nanonood ka lang, pero kapag gagawin mo na, nakakangalay. Tapos ganito yung design, vintage. Dami mong gagamitin na piping tip. Pero hindi po ako nagrereklamo ha, sinasabi ko lang. Baka isipin ng iba, nagrereklamo na ako. Hindi po ha, sinasabi ko lang para alam nyo po. At syempre, thankful ako sa client ko na to na from Kuwait. Yes po, repeat client po si Madam. Yeah! Ang sarap lang po sa pakiramdam kapag binabalikan ka ng mga client mo. Lalo na yung mga OFW na nagtitiwala po sa atin. Dahil alam naman natin, hindi biro yung nilalabas nilang pera dahil alam natin na pinaghihirapan nila yun. Kaya sobrang thankful po ako sa mga naging client na OFW na pinagkakatiwalaan nila tayo pagdating sa mga pera nila. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, maraming scammer. Dahil nagkalat na po sila, hindi mo alam, nandyan na sa tabi mo. Huy! Kaya mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Kaya kung meron man nagtitiwala sa'yo, Diyos ko, pahalagan medyo maniwala yaki ako. Lupa ang kapani-paniwala kasi. Diyos ko, basta yung mo sisiran Diyo, baka po tala nang maniwala kaya kapag siya may sira na. Diyos ko, minugot na ako na naman. Diyos ko, andyan ka close me pa yan, Diyo. Kung buri na akong paglokwan na ka. Ganang kalaraman, sabihan na kaya ka. Kaya ako, may bandal na ako. Diyos ko, 2025 na. Magbayo na ako. Diyos ko, kaya ikaw magbayo na ka. Yan ako maglokong tao. Pero go, minugot na ako na naman. Hala na ako kasing bagong sabihan, Diyo. Ayun na nga, bumalik na nga tayo dito sa cake. At syempre, ilalagay na natin yung mahiwagang logo natin. Nagpagawa din ng topper si ma'am. At heto na nga yung final look ng ating napaka-cute na cake. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa ating repeat client na si Miss Chin Chin from Kuwait. Thank you so much po for trusting and choosing Cakes by Kay. Palagi!